Kung puro ka informasyon lang ang alam mo, pero wala kang experience, hindi rin maganda yun. Okay? Kailangan na-experience natin personally ang pananampalataya. Ang challenges and sacrifice, ito po ay kasama na sa pagiging Kristiyano. No? Hindi po ito optional. Hindi po ito po ay kasama. No? Kaya minsan, may panahon na tayo ay dumadanas ng ganyang bagay. At ito ay parte ng buhay natin. Bilang kung dapat marunong tayo magbalanse sa buhay natin. No? Yes. Pero kasi meron tayong mga pamilya din na hindi pa kumikilala sa Diyos. Sometimes sila po ay hindi ka naman pwedeng laging kang-isolated. Akala naman nila, yan, may ka. Di ba? May kasiyahan. Pagkatapos, laging kang-isolate. Hindi po dapat natin gagawin yun. Kasi paano ka magiging light and salt sa kanila kung lagi kang malayo. Ibig sabihin nun, yung even nasa sila'y nabubuhay according to their culture, tayo po ay maging halubilo din sa kanila. Ipakita natin, we are living in the truth. We are the salt. Amen? Kaya minsan ay nagkakaroon tayo ng disconnection sa mga pamilya natin because of that. Kaya tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Paano natin may share ang buhay natin sa kanila. Huwag ninyong ilayo ang sarili ninyo, no? Sa kanila. Even they are living in their own culture. Alam naman natin ang kultura ay ginagamit din ng Panginoon upang tayo ay unlad in our relationship with God. Okay? Kung yan tayo ng Katolika, tulira ka sa mundo, sabi ba? Pero tayo hindi, mga kapatid. We are sociable people kung saan tayo po ay hinahalo. Hindi na tayo gagawaging asin kung tayo ay nakikiwalay. Ang asin ay ginagamit yan to preserve people, to preserve meat, para hindi masira. Kaya tayo tinawag ng asin at bilang salita. Amen? Anong gagawin natin if we start recognizing the faith is not an answer? Is not an answer. Alam mo na yung pananampalataya, hindi po yung suot mo patapos ubarin mo. It is not accessory. Para bang mga gamit accessory lang sa katawan. Kung may pananampalataya, ang nakita mo, may pananampalataya ka. Kapag nasali ka sa mga walang pananampalataya, wala kang pananampalataya. Ang pananampalataya is not accessory. Ipakayag natin na tayo meron tayong pananampalataya. Sa kingdom ng Panginoon, kung talagang tayo po ay tayo pinag-ariyan na ng Diyos, binigyan na tayo ng pananampalataya. Ang pananampalataya niyon ay huwag mong nang ubarin. Kailangan lagi natin bitbit yan, lagi natin dala yan. Kahit kasi nung kung kausap natin, kaharap natin, makita natin meron tayong pananampalataya. Following Jesus may make you like, sometimes, alam po ninyo, ang buhay pananampalataya, sometimes our life make us complicated. Pero kung ganyan, di ba? Bisan nagiging komplikado ang buhay natin. Habang tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Totoo po yun. Kasi yung agos ng mundo, tayo po ay against sa agos ng mundo. Kaya nagiging complicated sometimes ang ating buhay. Maraming pagsubok. Ganyan po yung mga nabubuhay ayon sa pananampalataya. Sa luwag tayo kasi sa mundo eh. Di ba? Sa agos. Kaya yung tension, nag-create ng tensions even in our relationship with other people. Kasi iba yung pananampalataya mo. At iba rin yung pananampalataya mo sa pamilya mo. Kaya nagkakaroon ng tension sa relationship natin. Pero kung alam mo, balansin ang mga bagay nito. Okay? Ang pananampalataya mo, magagamit mo yan para mag-result mo sila. Kasama na yun sa buhay natin.
ang tension in our relationship. Kahit na nga yung mga kapatid ko, minsan, umahan sila. Di ba ganyan yung paniniwala natin? Ganyan ba yung nakakis na natin paniniwala? Oo. Totoo yun. Nakakis na natin pero mali. Sabi ko, paano mali? Hindi ko mali yun na hindi naman maayon sa Biblia. Naniniwala ka ba sa Biblia? Oo. Pwede pa naman mo, totoo. Kung mananatili tayo sa dating paniniwala natin, mamamatay tayo yung bilatang mata. Nung sinabi ni Jesus, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Walang nakakakaroon sa Ama kundi sa akin, sabi niya. O sino ba, ano bang sinabi-explain mo nga sa akin? Ano ba ang sinasabi niya? Si Jesus lang, hindi ba? Eh si visionary. Sinabi ba dyan, meron bang makakalang visionary? Wala. Pero huwag mo lagyan. Kapag sinabi yan, nilagyan mo yan, nagkakasala ka pa. Revelation chapter 12. Tignan mo. Oo nga. Kaya hindi na lang maano. Pero kapag kahit dumadaan tayo, pagdating tayo sa pananampalataya natin, huwag natin kakalimutan. No? Huwag natin iiwanan. No? Kapag meron kang ganyang bagay na sitwasyon. Okay. Christian faith is more than just a set of ideas. Hindi lang puro mga idea lang ang alam natin sa Christian faith. Ito ay tinamumuhay natin, nakikita sa buhay natin. Dapat makita. Hindi lang yung puro tayo theory. Di ba? Kapag sa science, theory, experimentation, dapat meron ng resulta. Hindi lang ito uso, o tradisyon, o values. It is a lifestyle. Dapat ito yung lifestyle natin rooted in the life of Jesus Christ. Kapag ang panampalataya natin, ito po yung lifestyle natin, ito po yung rooted in the life of Jesus Christ. So keep seeking Him. Ito po yung ating keep seeking Him. Okay? Check our motivation on this. Ang motivation natin, kung babasa natin ng Bible, makausap mo ang Diyos. Karoon pa ng yung revelation. No? Make your faith personal and commit following Jesus Christ in every way that night. God is for you, is with you, and what is with you to find Him always. Sa buhay.